Sa edad kong nagbibinata pa lang, niligawan ako ng matalik na kaibigan ng ate ko. Matapang siya at buo ang loob. Sabi niya, ako raw ang nakatadhana sa kanya. Pagkaraan ng 7 taon, unti-unti akong nahulog sa pag-ibig na ito. Ibinibigay niya sa akin ang kakaibang atensyon. Pero kahit anong sabihin ko, ayaw niya akong ipakilala sa pamilya ko. Sa una, akala ko nahihiya lang siyang sabihin ang totoo sa pamilya ko. Hanggang sa isang gabi, lasing siya at sinundo ko. Tinuro ako ng kaibigan niya at nagsabing, kawawa naman itong batang to, na biktima ni Mingyao. Tapos sinabi niya sa akin, huwag kang mai-inlove dyan kay Mingyao, ha? Katulad ka lang ng mga naging boyfriend niya, panakip butas sa first love niya. Para akong tinamaan ng kidlat nang marinig ko iyon. Pagkatapos kong magtanong-tanong, nalaman ko ang buong katotohanan. Si Xu Mingyao at si Feng Yinghui pala ang magka-first love. Noong sobrang mahal niya si Feng Yinghui, nakipaghiwalay ito sa kanya at pumunta sa ibang bansa. Hindi siya makamove on at naging babaero, panay palit ng boyfriend. Bawat boyfriend niya, may hawig kay Feng Yinghui, kasama na ako. Nang gabing yun, nagdesisyon akong umuwi at magpakasal sa napili ng pamilya. Ate, papayag na akong magpakasal sa napili ng pamilya. Sa kabilang linya, nakahinga ng maluwag si Muyen nang marinig yun. Sa wakas, makikipaghiwalay ka na rin sa girlfriend mo. Tagal na ninyong magkasama, ayaw pa ring magpakilala sa akin at sa mga magulang natin. Alam ko namang walang patutunguhan kayo. Nang marinig ko ang paniniguro ng ate ko, napayuko ako. Sorry, ate. Aayusin ko na lahat dito sa lalong madaling panahon. Pakiayos na lang ang kasal. Bigyan mo ako ng 2 linggo. Huwag kang mag-alala sa kasal. Kami na ang bahala. Umuwi ka lang sa tamang oras. Ang ipakakasal namin sa iyo, pinili naming mabuti. Maganda ang pamilya, ugali at itsura. Magugustuhan mo siya. Ay nga pala, sa pag-uwi mo, isama mo ang matalik kong kaibigan, si Xu Mingyao. Noong nag-aral ka sa Beijing, sa bahay niya ka pa tumira. Inalagaan ka niya noon. Isama mo siya sa kasal, ha? Hindi ko alam ang isasagot ko. Tumahimik ako at saka bumulong, hindi siya pwede. Hindi pa ako tapos magsalita, bumukas na ang pinto. Dali-dali kong pinatay ang cellphone ko at tumingin kay Xu Mingyao. Nakataas ang kilay niya, pero nakangiti ng nakakaloko. Hindi ako pwede. Siyempre sa kasal ko, sabi ko sa isip ko. Pero kalmado lang ako at walang emosyon ang mukha ko. Hindi na nag-abala si Xu Mingyao. Humiga siya sa kama at nagsabing, nakipag-usap ka sa ate mo. Sinabi mo ba sa kanya ang tungkol sa atin? Ngumiti ako. Ayaw mo naman kasing ipaalam sa kanya, di ba? Hindi naman sa ayaw, hindi lang pwede. Kung malaman ng ate ko na kayo, baka pumunta pa siya rito para makipag-away sa akin, sabi niya nang nagbibiro. Kumunot ang noo ko. Ako ba ang boyfriend mo? Nagulat si Xu Mingyao. Hindi ba? Magnegatibo 5 taon na tayong magkasama, di ba? Pagdating ko, niyakap kita, di ba? Tapos hinalikan niya ako sa lid. Nanigas ang katawan ko at umiwas. Pagod ako. Akala ni Xu Mingyao nahihiya ako. Ang tagal na nating magkasama, nahihiya ka pa rin? Hinalikan niya ako sa ulo at pumunta sa banyo. Boyfriend? O panakip butas? Kinabukasan, nagising ako at nakita kong nag-aayos si Xu Mingyao. Maganda ba ang suot ko? Sanay siyang magsuot ng simple pero elegante. Ngayon, nag-makeup pa siya. Kung dati, kinikilig ako sa kanya. Ngayon, wala lang. Maganda. Hindi niya napansin ang pagbabago ko. May reunion ako. Maghintay ka lang sa bahay, ha? Bibilhan kita ng matamis. Tapos umalis siya. Magtitimpla sana ako ng tubig nang makita ko ang cellphone niya sa mesa. May message galing kay Yinghui Mingyao, ang tagal na nating hindi nagkita. Excited na akong makita ka mamaya. Nanigas ako. First love pala niya. Kaya pala nagpaganda siya. Pagkatapos bumukas ang pinto. Hinablot ni Xu Mingyao ang cellphone niya. Nakita mo ba ang cellphone ko? Tanong niya. Hindi. Talaga? Huminga siya ng maluwag. Wala. Tapos umalis siya. Hindi ko siya maintindihan. Kung si Feng Yinghui ang nasa puso niya,
Bakit nag-aalala siya kung nalaman ko ang totoo? Natatakot ba siyang mawala ako? Painter ako ng comics, sisimulan ko na tapusin ang mga page na nauna. Napagod ako ng todo pagkatapos kong gawin ang mga pagtatapos. Nag-order ako ng lunch pagkatapos nilinis ko ang napakaraming bagay. Ito ay mga bagay na naipon ko, nakita ang maraming mga ito ay naalala ko ang maraming bagay. Itinapon ko ito sa basura ngayon ay hindi na ito pagtatawanan, pagkatapos ay nakita ko si Mingyao na binabasa ako. Nagtanong siya kung sino ba ang itinatapon at kung bakit ako pinagpapawisan, sinabi ko na ito ay walang silbi na basura. Pagkatapos ay inakay niya ako pabalik, napunan niyang marami ang nagbago pero wala siyang sinabi. Pagkatapos binigyan ko ang gawa niya na siyang masaya para sa akin na sa kanyang mukha. Ang tawa sa mga mata niya, pagkatapos nagring ang kanyang telepono ng pagtunog nagpunta siya sa silid sa pagsusulat. Pagkaraan ay inabot nito ang paglalarawan ng hating gabi, ang cellphone ay nag-vibrate malakas pagkaraan, binuksan ko at nakita ko sa screen mula kay Yung Tsuan na ipinadala ang pagbati para sa happy birthday, 23. Pagkaraan ay kinuha at ikinabit sa kaliwa at tinapos ang ginawa. Ang buong mensahe ay dumating, ngunit kabilang sa kasalukuyang kasintahan na hindi kailanman naalala ang nangyari, sapagkat naisip ni Xumingyao na magbigay at gumawa pa. Gumawa ako sa screen ng computer at makikita ko dito ang pag-uusap kay Feng Yihui, hindi lamang ginawa ako bilang isang binabanggit, sino ang palitan. Siningil ko ang kapangyarihan at pagkatapos ay nakatulog. Kinabukasan sa dingding ng dinging nakita kong nagbihis si Mingyao ang pagbati ko sa kaarawan, nagtanong pa ako sa kanya kung paano nangyari ito, sinabi niya na ito ay kaibigan. Pagkatapos ay napagtanto niyang nakalimutan niya ang pagbati sa kaarawan na sinabi ko na nakikita, pagkatapos sinabi sa kanya na huwag gumastos ng pera pupunta na kami mamaya. Sininghalan nila si Mingyao na parang hindi nila makalimutan. Noon daw, mahal na mahal nila ang isa't isa at si Feng lang ang nasa puso niya. Nang marinig yun, napalingon si Mingyao sa akin at biglang sumeryoso ang mukha niya. Magtigil na nga kayo. Lasing na kayo, sabi niya. Natakot naman yung mga kaibigan niya. Na-realize nilang nandito ako. Huwag na kayong uminom. Hindi pa tapos ang laro, sabi nila. Nagkunwari silang okay lang at bumalik sa dati. Hinayaan ko lang ang nararamdaman ko. Bumalik si Mingyao sa sofa at binigay sa akin ang juice. Uminom ako kahit walang imik. Nag-aalala naman siya sa reaksyon ko. Ipaliwanag na sana niya nang may narinig kaming sigawan. Natalo si Inghui. Paikutin na iyan. Kung kaya, babalikan mo ba ang ex mo? Tumahimik ang lahat at tumingin kay Mingyao. Ngumiti si Feng at nagsabing hindi. Biglang bumigat ang atmosphere. Walang nangahas magsalita. Parang walang nangyari kay Feng. Nag-aya ulit siyang maglaro. Pilit naman siyang sinasakyan ng mga kaibigan niya. Panay ang sulyap nila kay Mingyao na nakasimangot. Baka magalit, eh. Natalo na naman si Feng. Pigilan na sana ni Mingyao nang hinila siya ni Feng palabas. Alam na ng lahat ang mangyayari. Wala nang nagtanong. Nagpatuloy sila sa paglalaro. Nakita ko silang nagtatalo sa malayo. Hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila. Noon ko lang nakita si Mingyao na nagalit ng ganyan. Mahal na mahal niya siguro si Feng. Hindi niya kayang mawala ito. Pagkatapos, bumalik si Feng. Na-realize ng lahat na tapos na ang party. Iniwan ako ng lahat. Mag-isa akong pupunta. Bago ako umalis, pumunta ako sa restroom. Narinig ko ang pag-uusap nila. Bakit mo sinabi yun? Gusto mo pa rin si Mingyao, sabi ng kaibigan ni Feng. Para maalala niya ang sakit na nararamdaman ko, sagot ni Feng. Para maalala niya kung gaano kasakit iwanan ako. Gusto kong isipin niya ako araw-araw. Lahat ng boyfriend niya may hawig sa akin. Akala ko pa nakipbutas lang ako. Mahal ako ni Mingyao. Kung hindi, bakit niya ako babalikan? Yabang mo, sabi ng kaibigan niya. Tandaan mo, mayaman ang pamilya ni Mingyao. Baka ipakasal siya sa iba. Natawa si Feng. Hindi mangyayari yun. Alam ni Mingyao na ako lang ang mahal niya. Biglang bumukas ang pinto. Nakita nila ako. Nagulat sila. Narinig mo ba ang pinag-uusapan namin? Tanong ni Feng. Sagot ko. Hindi mo ba hahabulin si Mingyao? Tanong niya.
Hindi, sagot ko. Walang magmamahal sa iyo kung manloloko ka. Iniwan ko sila. Wala akong habol kay Mingyao. Lokohin lang ako ni Feng. Siguro nga, karma to. Naglakad ako papunta sa labas. Hindi ako makatawag ng taxi. May nagparinig na sinabihan daw ni Feng ang lahat na huwag akong isakay. Bago umalis si Feng, tiningnan niya ako. Alam ko kung ano nang gusto niyang iparating. Naglakad ako pababa ng bundok. Sobrang sakit sa paa ko. Naalala ko ang lahat ng memories namin. Nag-iisip ako kung ano kaya ang magiging reaksyon ni Mingyao kapag nalaman niyang ginagamit lang siya ni Feng. Pag-uwi ko, nagpahinga ako. Kinabukasan, pareho pa rin ang routine ko. Naghugas ako ng sugat at nagbihis. Tumawag si ate. Sinabi niyang may regalo daw para sa akin. Nagulat daw ang mapapangasawa ko sa pagdating ko. Itatanong ko na sana kung sino iyon nang dumating si Mingyao. Sino yun? Tanong ni Mingyao. Wala, sagot ko. Ayaw mo ba akong ipakilala sa ate mo? Tanong niya. Baka naman nahihiya ka sa akin. Hindi na ako sumagot. Naglakad ako papunta sa kwarto at nag-impact. Hinayaan ko na siya. Hindi ako maaaring laging aalagaan ni Mingyao. Wala nang isusunod pa. Pagka-uwi ko, nakatanggap ako ng tawag mula sa editor ko. Yung Suan, sikat na sikat ang comics mo. Gusto ng mga fans na magkaroon ng sequel. Ano ng plano mo? Busy ako sa ospital kaya ngayon ko lang nalaman yun. Gusto niya akong gumawa ng sequel pero tumanggi ako. Ang comics na yun ay tungkol sa pagmamahalan namin ni Mingyao. Tinapos ko na yun noong hindi ko pa alam ang totoo. Kung itutuloy ko, masisira lang ang kwento. Binuksan ko ang Weibo ko at nakita ko ang dami ng comments. Nakangiti ako kahit papaano. Lumapit si Mingyao sa akin at nagsabing, ang galing. Mag-celebrate tayo. Bago pa ako makapagsalita, nagpadala na siya ng messages sa lahat ng kaibigan namin. Hindi ko na napigilan. Nag-iba na lang ako ng topic. Nabasa mo na ba ang comics? Tanong ko. Hindi, sagot niya. Hindi ako interesado sa comics. Ikaw naman. Sabihin mo na lang sa akin kung ano nang gusto mong malaman. Puro ka pa party. Gusto mo lang makita si Feng, sabi ko. Nagtitipa siya sa cellphone niya. Hindi na ako umimik at umalis. Sa isang malaking hotel daw gaganapin ang party. Nandun si Feng. May kasama siyang babae. Magkayakap pa sila. Muntik nang mabasag ni Mingyao ang hawak niyang baso. Hindi ko na siya pinansin at pumunta ako sa restroom. Pagbalik ko, may nakasulat na under renovation sa pinto. Nagtataka ako kung ano ang nangyari. Biglang may lumapit sa akin. Yung girlfriend ni Feng. Hinarang niya ako. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Susungitan ko na sana siya nang bigla niya akong hawakan at halikan. Nagulat ako at naitulak ko siya. Ano ba? Sigaw ko. Kunwari ka pa. Alam ko na mahilig ka sa babae. Sabi ni Feng, gusto mo daw ako. Huwag mo na siyang agawan sa akin. Dito ka na lang, sabi niya. Hindi ko siya kayang tignan. Umalis na lang ako. Nakita kong naghihintay si Feng sa labas. Bata pa lang ako, pinalaki na ako sa marangyang buhay. Hindi ako palaaway. Pero sa ginawa nila, hindi ko na kayang magpigil. Sinuntok ko si Feng sa mukha. Sinadya mo iyon, no? Tanong ko. Sinadya ko talaga, sagot niya habang nakangiti. Gusto lang kitang tulungan. Kawawa ka naman, wala kang girlfriend. Alam kong gustong-gusto ka niya. Susuntukin ko na sana siya ulit nang may pumigil sa akin. Si Mingyao. Galit na galit siya. Huwag ka nang makialam, sigaw ko. Biglang nagdrama si Feng. Nagpanggap siyang nasasaktan. Mingyao, galit ba talaga siya sa akin? Tanong niya. Sinuntok niya lang ako kasi hinaharang ko siya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mingyao. Galit na galit siya. Yung Suan, bakit mo ginawa iyon? Tinuruan ka ba ng ate mo ng ganyan? Sigaw niya. Hindi ako makapaniwala. Gusto mo bang maniwala sa akin? May kiss sabi ko. Kahit ano nang nangyari, hindi ka dapat nanununtok. Kakikilala niyo lang, sigaw niya. Mag-sorry ka sa kanya. Pinapamag-sorry niya ako kay Feng. Ayaw kong gawin yun.
Natatakot si Feng na baka lumabas ang totoo. Nagpanggap na naman siyang mabait. Hinila niya si Mingyao at nagsabing, "Wag na, Mingyao. Kasalanan ko rin naman eh." Hindi nakinig si Mingyao. Hinila niya si Feng palabas. Umiiyak ako sa galit. Pagbalik ko sa loob, kinuha ko ang bag ko at umalis. Paglabas ko ng hotel, may sasakyan na muntik nang sumagasa sa akin. Tumilapon ako. May dumating na ambulansya. Sinubukang tawagan ng mga nurse ang ate ko sa cellphone ko. Sinagot ni Mingyao ang cellphone ko. "Bakit ka tumatawag?" tanong niya. "Alam kong nagkasakit si Feng. Huwag mo na akong istorbohin. Mag-sorry ka na lang sa kanya." Sinabi ng nurse ang nangyari. Hindi naniwala si Mingyao. Pero pumayag pa rin siyang pumunta. Pagkagising ko, walang dumalaw sa akin. Nilagay ko sa papel ang pirma ko. Sa elevator, nakasalubong ko si Mingyao. Inalalayan niya si Feng. Tiningnan ko sila. Tumalikod ako at gumamit ng hagdan. Pag-uwi ko, pinatapon ko ang lahat ng gamit ko. Sinunog ko ang diary ko. Iniwan ko ang letter ko at umalis. Pagtalikod ko, nakita ko si Mingyao. Malungkot ang mata niya. Tatanungin na sana niya ako nang tumunog ang cellphone niya. Nagmamadali siyang umalis. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa airport. Pagdating ko sa Haishi, sinalubong ako ng pamilya ko. Nag-aalala sila sa akin. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ako kamahal ng pamilya ko. Kinabukasan, dinala ako ng ate ko sa isang doktor. Ayaw kong sumama pero pinilit niya ako. Habang nagmamaneho, sinabi niya na espesyal ang doktor na iyon. Hindi daw ordinaryo. Alam ko na gusto na naman niya akong ipakilala sa isa sa mga kaibigan niya. Pagdating namin, nakita kong naghihintay ang doktor sa labas. Nakita ko ang kanyang mga mata. Nagulat ako. Mukhang nagulat din siya. "Magandang araw," bati niya. "Ako si Dra. Shen Qingrong, kaibigan ni Muyen." Hindi ako makapaniwala. Alam kong doktor siya. Iniabot ko ang sugatan kong kamay. Nahiya ako. Hinawakan niya ako sa braso at sinabing, "Mag-ingat ka sa pagbaba." Pagkatapos marinig ang lahat, binalot ni Dra. Shen ang kamay ko. Pagkatapos, sinabi niya na pupunta na kami sa ospital. Tumutol ako pero wala rin akong nagawa. Sa ospital, sinabi ng doktor na okay lang ako. Nakahinga ako ng maluwag. Nagpasalamat ako kay Dra. "Shen, huwag kang mag-alala," sabi niya. "Shen Qingrong na lang ang itawag mo sa akin." Hindi ako sanay. Hindi ko naman siya gaanong kakilala. Pagtingin ko sa cellphone ko, may message si Muyen. Bakit daw wala ako? Nahihiya daw ako. Gusto ko ba ang mapapangasawa ko? Biglang tumigil ang mundo ko. Mapapangasawa? Si Dra. Shen. Nagulat ako at tiningnan ko siya. Nakatingin din siya sa akin. "Okay ka lang ba?" tanong niya. "Nasaktan ba kita?" Hindi ako nakapagsalita. Tinanggal niya ang benda at sinuri niya ang kamay ko. Habang tinitingnan niya ako, pinagmasdan ko siya. Mahaba ang kanyang pilikmata. Napakaganda. Ang mga daliri niya ay mahahaba at makikinis. Ang kanyang buhok ay malambot. Nakatingin ako sa kanya ng matagal. "Okay ka lang ba?" tanong niya. "Ah, wala," sagot ko. "Pwede bang Shen Qingrong na lang ang itawag ko sa'yo?" "Wag na," sabi niya. "Hindi pa tayo gaanong magkakilala." Nagulat ako. Inayos niya ang gamit niya at bumalik sa upuan niya. "Kung hindi mo gusto ang mga gamit sa bahay mo, pwede tayong bumili ng bago," sabi niya. "Gusto ko," sagot ko. Sa wakas, umiti rin siya. Hindi ako sigurado kung totoo ang ngiti niya, pero okay na rin. Pagkatapos ng isang linggo, lumabas na si Feng sa ospital. Umuwi na si Mingyao. Gusto ni Feng na kumain siya, pero tumutol si Mingyao. Umalis na siya. Nagalit si Feng. Tinawagan niya ang mga kaibigan niya. "Lalabas na ako," sabi niya. Nagmamahal daw siya doon. Gago yun. Hindi ko nga napatay. Ha 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 ha. Narinig ni Mingyao ang lahat. Nalaman niyang hindi totoo ang pagmamahal ni Feng. Tanda niya rin ang nangyari sa labas ng klube. Nag-isip siya ng mabuti.
Nagpanggap siyang naghahanap ng susi at kinuha niya ang key footage. Nakita niya ang lahat. Nakita niyang pinuntahan siya ni Feng at nakiusap. Nakita niya ang girlfriend ni Feng na humalik sa akin. Pagkatapos, pinagtripan ako ng mga kaibigan ni Feng. Muntik na akong mamatay. Tumawag siya sa akin pero hindi ko sinasagot. Hinarang ko na siya. Hindi na siya makatawag. Tumakbo siya papunta sa apartment ko. Wala na ako doon. Wala na ang mga gamit ko. Para akong naglaho. Nasaan ako? Hindi ko naman siya gaanong kakilala. Wala akong ibang kaibigan. Nakita niya ang letter ko. Binasa niya iyon. Mingyaw, maghiwalay na tayo, sabi ko. Habang binabasa ang mensahe, dumating ang tawag mula kay ate. Ako daw ang kausap niya. Yung Suan, sino yan? Tanong niya. Wala, sagot ko. Kinuha ni Kingrong ang cellphone ko at sinabi kay ate na nagpapahinga ako. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila. Kinakabahan ako. Sinabi ni Dra. Shen ang totoo. Kaya daw ayos lang ako. Sinabi ni ate na ikakasal na ako. Nagulat ako. Sinabi niya na huwag na akong mag-alala. Sinubukan kong magpaliwanag, ngunit binabaan niya ako ng telepono. Sinabi ni Kingrong na ikakasal kami. Naguguluhan ako. Hindi ko alam ang gagawin. Pagkatapos, nagtawanan ang mga kaibigan ni ate. Sinabi nila na wala na raw akong magagawa. Pagod na pagod si Mingyaw. Maraming nangyari. Tumawag siya kay Javi at sinabing linlangin si Feng. Kailangan daw niya malaman ang totoo. Pagdating ko sa tindahan ng damit, bigla kong naramdaman na ikakasal na ako. Ikakasal ako kay Dra. Shen. Wala nang bawian. Tanda ko pa ang date namin ni Mingyaw. Ngayon, mag-aasawa na ako. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Nasaan ang susunod kong paglalakbay? Wala na si Mingyaw. Sino si Kingrong? May magmamahal ba sa akin? Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pero nakita ko si Kingrong. Alam niya ang gagawin. Mukhang okay na. Hinawakan ko ang braso ng ate ko. Gusto ko ang mapapangasawa ko, sabi ko. Talaga? Tanong niya. Maganda, matalino at mayaman. Nakita ka lang niya sa litrato, pumayag na siya. Nagulat ako. Hindi ko alam kung paano siya kumbinsihin. Nung nakita ko kayong magkasama na naniwala ako. Ikaw naman, sabi ni Muyen. Kaya nga kita pinipilit dahil para sa'yo to. Buti na lang, matyaga si Kingrong. Kung hindi, wala ka ng pag-asa. Naalala ko bigla. Kaya pala ako ikakasal. Kung hindi, wala ng pag-asa si Mingyaw. Hinampas ako ni Muyen. Ay, nga pala, sabi niya. Tumawag si Mingyaw kanina. May itatanong daw siya sa iyo. Tawagan mo siya ha. Tumango na lang ako. Wala akong balak tumawag. Naalala ni Muyen ang nangyari at nawala ang ngiti niya. Hindi ko na maintindihan iyon. Ikakasal ka na, sabi niya. Inimbita ko na rin siya sa kasal. Nagulat ako sa sinabi niya. Alam niya na ikakasal na ako. Tinawanan ako ni Muyen. Hindi ko na daw siya kailangan. Dumating si Javi at nagdala ng tape recorder. Mingyaw, wag mo na tong ituloy, sabi ni Javi. Wala nang pag-asa kay Feng. Wala na siyang pagmamahal sa iyo. Hindi nakinig si Mingyaw. Kinuha niya ang tape recorder at pinatugtog. Narinig niya ang usapan ng mga kaibigan ni Feng. Umiyak ako nang naalala ko ang nakaraan. Wag na, sabi ni Javi. Kalimutan mo na siya. Hindi nakinig si Mingyaw. Pinanood niya ang video ng kaibigan ni Feng na nanghihingi ng tawad. Sinabi niyang inutusan siya ni Feng na sirain ang buhay ko. Nagalit si Mingyaw at itinapon ang kamera. Pagkatapos, sinabi niyang magpa-party sila. Gusto niyang makita ang lahat ng kaibigan niya. Pagkatapos kong sukatin ang barong, tinanong ako ni Kingrong kung pwede silang umalis. Gusto naming mag-solo. Gusto niya daw makita. Naglakad kami sa parke. May nagbebenta ng mga laruan at pagkain. Bumili ako ng lobo na bulaklak. Binigay ko iyon kay Kingrong. Ang cute naman, sabi niya. May mga batang nakatingin sa amin. Nahihiya ako.
Tinago ko ang lobo. Bumili si King Rong ng maraming lobo at binigay niya iyon sa mga bata. Sinabi niyang pwede silang magkaroon ng sariling bulaklak. Nagulat ako. Hindi ko inexpect na gagawin niya iyon. Umiti ako. Bakit? Tanong niya. Umiling ako. Matagal na akong hindi nakakita ng ganong kasweet. Pwede ba tayong tumambay dito minsan? Tanong ko. Gusto ko mag-drawing. Naman, sabi niya. Gusto ko ring makita ang bagong gawa mo. Nagulat ako. Alam niya ang trabaho ko. Nakita mo na ang comics ko? Tanong ko. Sagot niya. Ang ganda. Natutuwa ako sa sinabi niya. First time kong marinig yun mula sa kaibigan. Nasaan ang bahay niyo? Tanong ko. Malayo, sagot niya. Gusto mo bang magkape? May sasabihin ako sa iyo. Si Mingyao pala ay may mansion sa labas ng bundok. Doon, maraming tao ang nag-aabang sa kanya. Puro mayayaman at kilala sila. Nagulat ako. Alam ni Mingyao na magpakasal na ako. Gusto niya akong sirain. Plano niya na makipagbalikan. Nakita ko si Feng. May girlfriend na siya. Mukhang masaya siya. Hindi niya ako kailangan. May umakbay sa akin. Anong problema? Tanong niya. Sinasabi mo ba yan sa lahat ng kaibigan mo? Tanong ko. Ayos lang, sabi niya. Mingyao din may gusto sabihin sa'yo. Ang mundo pala ay malayo sa kung ano ang iniisip ko. Ako pala ay nagpapaniwala lamang na totoo. Ang mundo hindi naghihintay sa akin kung ito ay hindi tumutugon. Sabi ni Muyen, matagal na raw akong inalagaan. Hindi na ako makikipag-usap sa kanya. Uuwi na lang ako. Pagdating ko sa bahay, nakatanggap ako ng tawag mula sa editor ko. Yung Suan, sikat na sikat ang comics mo. Gusto ng mga fans na magkaroon ng sequel. Ano ng plano mo? Busy ako sa ospital kaya ngayon ko lang nalaman yun. Gusto niya akong gumawa ng sequel pero tumanggi ako. Ang comics na yun ay tungkol sa pagmamahalan namin ni Mingyao. Tinapos ko na yun noong hindi ko pa alam ang totoo. Kung itutuloy ko, masisira lang ang kwento. Binuksan ko ang Weibo ko at nakita ko ang dami ng comments. Nakangiti ako kahit papaano. Lumapit si Mingyao sa akin at nagsabing, ang galing. Mag-celebrate tayo. Bago pa ako makapagsalita, nagpadala na siya ng messages sa lahat ng kaibigan namin. Hindi ko na napigilan. Nag-iba na lang ako ng topic. Nabasa mo na ba ang comics? Tanong ko. Hindi, sagot niya. Hindi ako interesado sa comics. Ikaw naman. Sabihin mo na lang sa akin kung ano nang gusto mong malaman. Puro ka pa party. Gusto mo lang makita si Feng, sabi ko. Nagtitipa siya sa cellphone niya. Hindi na ako umimik at umalis. Sa isang malaking hotel daw gaganapin ang party. Nandun si Feng. May kasama siyang babae. Magkayakap pa sila. Muntik nang mabasag ni Mingyao ang hawak niyang baso. Hindi ko na siya pinansin at pumunta ako sa restroom. Pagbalik ko, may nakasulat na under renovation sa pinto. Nagtataka ako kung ano ang nangyari. Biglang may lumapit sa akin. Yung girlfriend ni Feng. Hinarang niya ako. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Susungitan ko na sana siya nang bigla niya akong hawakan at halikan. Nagulat ako at naitulak ko siya. Ano ba? Sigaw ko. Kunwari ka pa. Alam ko na mahilig ka sa babae. Sabi ni Feng, gusto mo daw ako. Huwag mo na siyang agawan sa akin. Dito ka na lang, sabi niya. Hindi ko siya kayang tignan. Umalis na lang ako. Nakita kong naghihintay si Feng sa labas. Bata pa lang ako, pinalaki na ako sa marangyang buhay. Hindi ako palaaway. Pero sa ginawa nila, hindi ko na kayang magpigil. Sinuntok ko si Feng sa mukha. Sinadya mo iyon, no? Tanong ko. Sinadya ko talaga, sagot niya habang nakangiti. Gusto lang kitang tulungan. Kawawa ka naman, wala kang girlfriend. Alam kong gustong-gusto ka niya. Susuntukin ko na sana siya ulit nang may pumigil sa akin. Si Mingyao. Galit na galit siya. Huwag ka nang makialam, sigaw ko. Biglang nagdrama si Feng. Nagpanggap siyang nasasaktan. Mingyao, galit ba talaga siya sa akin? Tanong niya. Sinuntok niya lang ako kasi hinaharang ko siya.
Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mingyao. Galit na galit siya. Yung Suan, bakit mo ginawa yun? Tinuruan ka ba ng ate mo ng ganyan, sigaw niya. Hindi ako makapaniwala. Gusto mo bang maniwala sa akin? May kisses, sabi ko. Kahit ano nang nangyari, hindi ka dapat nanununtok. Kakikilala niyo lang, sigaw niya. Mag-sorry ka sa kanya. Pinapamag-sorry niya ako kay Feng. Ayaw kong gawin yun. Natatakot si Feng na baka lumabas ang totoo. Nagpanggap na naman siyang mabait. Hinila niya si Mingyao at nagsabing, "Wag na, Mingyao. Kasalanan ko rin naman eh." Hindi nakinig si Mingyao. Hinila niya si Feng palabas. Umiiyak ako sa galit. Pagbalik ko sa loob, kinuha ko ang bag ko at umalis. Paglabas ko ng hotel, may sasakyan na muntik nang sumagasa sa akin. Tumilapon ako. May dumating na ambulansya. Sinubukang tawagan ng mga nurse ang ate ko sa cellphone ko. Sinagot ni Mingyao ang cellphone ko. Bakit ka tumatawag? Tanong niya. Alam kong nagkasakit si Feng. Huwag mo na akong istorbohin. Mag-sorry ka na lang sa kanya. Sinabi ng nurse ang nangyari. Hindi naniwala si Mingyao. Pero pumayag pa rin siyang pumunta. Pagkagising ko, walang dumalaw sa akin. Nilagay ko sa papel ang pirma ko. Sa elevator, nakasalubong ko si Mingyao. Inalalayan niya si Feng. Tiningnan ko sila. Tumalikod ako at gumamit ng hagdan. Pag-uwi ko, pinatapon ko ang lahat ng gamit ko. Sinunog ko ang diary ko. Iniwan ko ang letter ko at umalis. Pagtalikod ko, nakita ko si Mingyao. Malungkot ang mata niya. Tatanungin na sana niya ako nang tumunog ang cellphone niya. Nagmamadali siyang umalis. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa airport. Pagdating ko sa Haishi, sinalubong ako ng pamilya ko. Nag-aalala sila sa akin. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ako kamahal ng pamilya ko. Kinabukasan, dinala ako ng ate ko sa isang doktor. Ayaw kong sumama pero pinilit niya ako. Habang nagmamaneho, sinabi niya na espesyal ang doktor na iyon. Hindi daw ordinaryo. Alam ko na gusto na naman niya akong ipakilala sa isa sa mga kaibigan niya. Pagdating namin, nakita kong naghihintay ang doktor sa labas. Nakita ko ang kanyang mga mata. Nagulat ako. Mukhang nagulat din siya. Magandang araw, bati niya. Ako si Dra. Shen Qingrong, kaibigan ni Muyen. Hindi ako makapaniwala. Alam kong doktor siya. Iniabot ko ang sugatan kong kamay. Nahiya ako. Hinawakan niya ako sa braso at sinabing, mag-ingat ka sa pagbaba. Hindi na ako makikipag-usap sa kanya. Uuwi na lang ako. Pagdating ko sa Haishi, sinalubong ako ng pamilya ko. Nag-aalala sila sa akin. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ako kamahal ng pamilya ko. Kinabukasan, dinala ako ng ate ko sa isang doktor. Ayaw kong sumama pero pinilit niya ako. Habang nagmamaneho, sinabi niya na espesyal ang doktor na iyon. Hindi daw ordinaryo. Alam ko na gusto na naman niya akong ipakilala sa isa sa mga kaibigan niya. Pagdating namin, nakita kong naghihintay ang doktor sa labas. Nakita ko ang kanyang mga mata. Nagulat ako. Mukhang nagulat din siya. Magandang araw, bati niya. Ako si Dra. Shen Qingrong, kaibigan ni Muyen. Alam ni Muyen na ikakasal na ako. Nagulat ako sa sinabi niya. Tinawanan ako ni Muyen. Hindi ko na daw siya kailangan. Dumating si Havay at nagdala ng tape recorder. Mingyao, wag mo na tong ituloy, sabi ni Havay. Wala nang pag-asa kay Feng. Wala na siyang pagmamahal sa iyo. Hindi nakinig si Mingyao. Kinuha niya ang tape recorder at pinatugtog. Narinig niya ang usapan ng mga kaibigan ni Feng. Umiyak ako nang naalala ko ang nakaraan. Wag na, sabi ni Havay. Kalimutan mo na siya. Hindi nakinig si Mingyao. Pinanood niya ang video ng kaibigan ni Feng na nanghihingi ng tawad. Sinabi niyang inutusan siya ni Feng na sirain ang buhay ko. Nagalit si Mingyao at itinapon ang kamera. Pagkatapos, sinabi niyang magpa-party sila. Gusto niyang makita ang lahat ng kaibigan niya. Nagkatinginan kami ni Muyen. Gusto ko yung babae, mas masaya. Sabi ni Dra. Shen.
Yun dapat ang sinabi mo. Mas mainam sa lahat ang nagsasaya, lalo na yung magkaibigan. Nais ko na maging masaya din. Hindi malabong matapos ng masaya ng umagang iyon at sa wakas naisip ng mundo na sila'y magkatulad. Ating tandaan at maging bukas, ito ay isang masayang pagtapos ng dalawa. Pagkatapos kong sukatin ang barong, tinanong ako ni King Rong kung pwede silang umalis. Gusto naming mag-solo. Gusto niya daw makita. Naglakad kami sa parke. May nagbebenta ng mga laruan at pagkain. Bumili ako ng lobo na bulaklak. Binigay ko iyon kay King Rong. Ang cute naman, sabi niya. May mga batang nakatingin sa amin. Nahihiya ako. Tinago ko ang lobo. Bumili si King Rong ng maraming lobo at binigay niya iyon sa mga bata. Sinabi niyang pwede silang magkaroon ng sariling bulaklak. Nagulat ako. Hindi ko inexpect na gagawin niya iyon. Umiti ako. Bakit? Tanong niya. Umiling ako. Matagal na akong hindi nakakita ng ganong kasweet. Pwede ba tayong tumambay dito minsan? Tanong ko. Gusto ko mag-drawing. Naman, sabi niya. Gusto ko ring makita ang bagong gawa mo. Nagulat ako. Alam niya ang trabaho ko. Nakita mo na ang comics ko? Tanong ko. Sagot niya. Ang ganda. Natutuwa ako sa sinabi niya. First time kong marinig yun mula sa kaibigan. Nasaan ang bahay niyo? Tanong ko. Malayo, sagot niya. Gusto mo bang magkape? May sasabihin ako sa iyo. Si Mingyao pala ay may mansion sa labas ng bundok. Doon, maraming tao ang nag-aabang sa kanya. Puro mayayaman at kilala sila. Nagulat ako. Alam ni Mingyao na magpakasal na ako. Gusto niya akong sirain. Plano niya na makipagbalikan. Nakita ko si Feng. May girlfriend na siya. Mukhang masaya siya. Hindi niya ako kailangan. May umakbay sa akin. Anong problema? Tanong niya. Sinasabi mo ba yan sa lahat ng kaibigan mo? Tanong ko. Ayos lang, sabi niya. Mingyao din may gusto sabihin sa'yo. Ako na naguguluhan. Anong gagawin ko? Alam ko lang ay mahalaga sa akin ang mga kaibigan ko. Pero alam ko rin na hindi ako pwedeng mamuhay sa dilim. Pwede lang na ako'y maging ako. Naalala ko yung sinabi ni Drashen na huwag mag-alala, gagabayan niya ako. Sa wakas, nagpa siya na ako. Alam ko na kung ano nang dapat kong gawin. Gusto kong maging totoo sa sarili ko. Gusto kong maging malaya. Paglabas ko, nakita ko si Feng. Feng, hindi na pwede ang ginagawa mo. Iiwan na kita at si Mingyao. Ano? Bakit mo ginagawa ito? Dahil hindi mo matanggap ang sarili mo, hindi ka masaya. Hindi kita matutulungan, kailangan ko ng lumayo. Tinalikuran ko siya at mumiti kay Mingyao. Mingyao, hindi kita mahal. Kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Sana maintindihan mo. Hindi, sigaw ni Mingyao. Hindi ako papayag. Babalikan mo ako. Hindi na pwede, sabi ko. Magkaibigan na lang tayo. Umiling si Mingyao. Tumakbo siya palayo. Sumakay ako sa taxi at nagpahatid sa airport. Pagdating ko sa Haishi, sinalubong ako ng pamilya ko. Ano nang nangyari? Tanong ng ate ko. Okay lang ako, sagot ko. Malaya na ako. Umiti sa akin ang ate ko. Alam niyang masaya ako. Lalabas na ako sa dilim, sabi ko. Gusto kong maging malaya. Alam kong kaya mo yan, sabi ng ate ko. Mahal ka namin. Nag-group hug kami ng pamilya ko. Ang saya ko na malaya na ako. Sa wakas, masaya na ako.